kapatid na Luz. Pinag-aaralan po natin yung mga aral ng bagong tipan. Nung nakaraan po, tungkol sa hanap buhay. Anong hanap buhay ang dapat nating gawin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Dahil nag-umpisa po ito doon sa pagnanais nating malaman kung paano natin paglilingkuran ng Diyos. Saan tayong kautusan magbabatay. Kasi maraming kautusan na sinusunod ngayon ng mga tao. Ngayon, inilalarawan ko lang sa inyo, mga kapatid, ang tao talagang naghahanap eh. Ako man, nararamdaman ko kayo. Ba't kayo nandito? Siguro hindi dahil sa ano pa man, ano? Maaari, hindi mo naman pwede sabihin kaya kayo nandito dahil masaya rito. Lalo siguro hindi dahil sa pagkain. Dahil may kakainin naman kayo sa inyo. Mamamasahi pa nga kayo pagpunta nyo rito eh. Hindi naman yun ang ipinunta nyo rito, alam ko eh. Nararamdaman ko ngayong panahong ito na marami pong tao ang naghahanap. Meron silang mga katanungan sa puso, mga hindi nila masabing mga daing, mga problema sa buhay. Nahanap nila ng kasagutan. At ang nagiging tugon ay ang kawalang hanggan. Yung paniniwalang may Diyos. Kaya lang, ang nakalulungkot na maisip, nagpapahirap ng aking kalooban sa araw at gabi. Maraming tao sa paghahanap nila, hindi nila nasumpungan ang katotohanan. Nadaya sila dahil hindi sila naging masyadong maingat sa kanilang paghahanap. Mayroong mga tao, they have fallen prey to the quackeries of our times. Nalamon sila ng mga kalukuhan sa ating panahon. Marami yung quack ngayon. Hindi lang quack doctors, quack prophets, quack ministers, quack religious groups. Lahat ng quack. Maraming nakakalat ngayon. Ngayon, kung hindi tayo magiging maingat, ngayon nga, mangyayari sa atin. Wala ho tayong kahihinat ng mabuti. Dahil, naawa ko eh. Pero pinapanood ko yung isang tao eh, tatadtarin yung, para maging dapat ka sa Diyos, tatadtarin yung ano mo. Ito. Eh kung Biblia pag-uusapan eh, bawal man ng Diyos yung patadtad mo ito. Pakinggan nyo sa 19, sa aklat ng Levitico. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Sabi ng Diyos, huwag niyong kukudlitan ang inyong laman, ni huwag man ninyong, sabi niya, ni huwag man ninyong lilimbagan dahil sa namatay. Pero kasi mga tao, halimbawa, yung laman niya, isang party nun, parang nawala ng pakiramdam, ano, kinukudlitan yun. At merong mga tao, may paniniwala sa mundo, kagaya ng Hinduism, naniniwala sila, pag may sakit ka, kuminsan kudlitan mo yung laman mo, paduguin mo ng paduguin, gamot daw yon. Paniniwala ng Hindu at Zen. Yan po. Sa Diyos, na nakakaalam ng konstitusyon ng ating katawan, ayaw man pakudlitan o kaya yun eh, palimbagan, yung tato. Naku, ngayon no, usong-uso, tato. Sa mga babae, dito pa nagpapalagay ng tato. Saka dito. Eh sa Biblia ho, bawal yun. Eh tinan mo yung, ano ang pangalan nun? Tad-tad nga ba? Tad-tad group dun sa Mindanao. Tatadtarin yung tinatad pa dito. Yung kanilang puno. Ako, kagabi nanonood ako. Ako mag-isa ko, nandun ako sa likod ng sasakyan. Yung mga kasama ko, hindi ko alam kung pinapanood din nila, pero ako'y napapailing. Sabi ko, matindi. Kawaawa, maraing kababayan. Siguro, kung i-imaginein mo hanggang sa kabila ng ating bansa, doon sa iba pang panig ng mundo, lalo na kung magugulantang ka sa dain ng mga kulto, mga relihiyon, na talagang nahaligaw ng kanilang paniniwala. Yan po ang layo natin. At dito sa panahon ito, kaya po lang ako nagbabibigay ng ilang pananalitang ito para sa mga marami po tayong first-timers at baka hindi nila alam masyado itong ating ginagawa. Kaya parang pong ako'y nag-i-introduce lang sa kanila kung anong ginagawa natin dito. Hindi tayo nagkukulto rito,
Wala tayo ritong mga kolorum na mga kung ano-anong mga pinagagagawang meron tawag nila doon yung meron silang binubuong mga sa relihiyon ngayon Kaya nandoon sila sa mga bundok minsan Tayo hindi. This congregation is being preached. Our faith is being preached on TV, in radio. Nakikita po yan. At tayo po'y mayroong pahintulot ng pamahalaan ng bansang Pilipinas na mangaral saan man sulok ng arkipelago. At tayo po ay mayroong declaration of faith sa gobyerno. Wala tayong itinatagong anuman sa gobyerno para magkaroon ng kontrol ang gobyerno sa atin kung sakalin tayo masumpungang manloloko ng ating kapwa-tao. Yun lang ang kainaman nung nakarehistro ang ating pananampalataya sa gobyerno. Merong say ang gobyerno, kung niloloko na miyembro, pwedeng pakialaman. Kagaya ng kolorum na yun sa Mindanao. Biro mo namatay yung miyembro. Bakit namatay? Dahil sa katatagtad ng itak na hemorrhage. Kolorum Walang juridical personality. Tayo, meron. Ngayon, doon sa ating punto ng pinag-aaralan na sinabi ni Kapatid na Luz, nandun tayo sa pag-aaral ng mga batas ng Diyos sa bagong tipan, sa ating panahon. Ano ang mga batas na ating ikapagiging dapat sa Diyos para tayo matanggap ng Diyos? Noong nakaraan ang pinag-aralan natin yung hanap buhay. Paano tayo dapat maghanap buhay? Anong hanap buhay ang ipinahihintulot ng Diyos at anong hanap buhay ang hindi ipinahihintulot ng Diyos sa Kristiyano? Nakita natin noon na ang isang hanap buhay na hindi pwede sa atin yung kubrador ng wetin, o kaya Kristo sa sabong, o kaya balasador ng baraha sa kasino, o kaya yung kwekong. Alam niyo ba yung kwekong? Yung ahente ng babae. Kwekong ang tawag doon. Hindi ho pwedeng hanap buhay din natin yung GRO na sinasabi sa mga club na guest relation officer. Mamayang konti entertainin mo yung guest, ayayin ka sa kwarto, pwede na. Bawal ho sa atin yon. Sa bagong tipan, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano'y maging kasangkapan ng kalikuan sa kapwa. Sabi sa 13 ng Roma na gusto kong basahin uli natin ngayon, pakinggan niyo po ang nakasulat. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ayun. Huwag nyo ihahandog ang inyong sangkap, ang inyong mga katawan sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya kahit kikita tayo ng pera, kung ang atin namang mga sangkap ng kataway mahahandog, mahahain sa hindi katwiran ng Diyos, ay masama po yun. Kaya dito sa atin, sabi nung born again, bawal daw magsigarilyo. Bawal palagi mo, bawal. Bakit kayo nagtitinda ng sigarilyo? Pag bawal, wag mong ititinda. Sabi nyo, bawal maglasing. Ba't may pagawaan kayo ng alak? Kinukonsinti naman ng pastor. Hindi ba? Tinatanggap naman yung abuloy. Biro mo, bawal lang magsugal. Tatanggap ka sa pagkor ng pera. Gagamitin mo sa pananampalataya. Mali. Bawal pala maglasing. Masama ang lasing. Bakit ikaw nagtitinda ng alak? At lalo na, bakit pumayag kang yung miyembro mo, yung manufacturer ng pinakamaraming alak sa Pilipinas? Mga agwa di pataranta. Bakit iniwan ng pamilya? Nagbarkada, nagdrugs, nagulo. Diyan nagugulo mundo Tingnan ninyo. Maghanap kayo sa Saudi Arabia ng isang pagawaan ng alak kung may makita kayo. Isa sa mga problema ng lipunan, nalutas nila. Alin yon? Yung walang manufacturer ng alak, walang disco house, walang bar. Di nabawasan ang sakit ng ulo ng mga tao. Diyan sana idudulot na yan. Tayo, sabi natin, Christian country tayo. Pagkatapos, pumapayag tayo na ang miyembro ng isang relihiyon maging dealer ng alak na ikasasama ng kalagayan ng kapwa. Kaya sa ating pananampalataya, kung kayo po'y nag-iisip, sa amin bawal yun Merong inumin ng tunay na lasenggo, merong mga kung ano-anong mga inumin dyan. Extra dry, extra strong. Marami inumin ngayon, nakakataranta sa buhay ng tao. Kaya marami, natataranta talaga, makainom yan
Hindi na nga alam kung sino asawa niya eh, pag nakain namin. O, di ba? Kaya, yan, mga klase ng hanap buhay bawal sa atin. Ngayon, alam na natin yung masamang hanap buhay. Puntahan natin yung hanap buhay na nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. May nagtanong kasi sa akin kagabi, bawal daw ba magnegosyo? Masama raw ba ang perang kinita sa negosyo o business? Ayon. Yan ho'y masasakop ng ating pag-aaral ngayong gabi. At anong business ang payagan Diyos? Hindi naman masama ang business eh, per se. Ang business ay isang uri ng hanap buhay. Isang uri ng profesyon. Pag ikaw ay businessman. Di ba? Ngayon, pero ang masama, anong klaseng business? Baka monkey business. Ano ba business mo? Business ko mag-alaga. Ano inaalaga mo? Pugo? Hindi ka. Chicks. Kukunin ko sa probinsya, papagandahin ko. Pag maganda na, bebenta ko. 30,000 isa na. Tama. Yun ang alaga. Yun ang kanya. Yun ang aho sa madaling sabi ang salita, kwekong. O, sa Pasay, tawag doon kwekong. Nakaabang doon sa may libertad. Pagka nakitang tatanga-tanga ka, paglapit mo, gusto mo babae? Ha? Wala kang malay. Ano babae? Babae. Ano gusto mo? Morena, maputi, mataba, payat. Ay, pag wala kang malay, mamimili ka na. Halika, papasok ka doon sa iskanita. Bibigyan mo siyang 500. Okay na yun. Tanyo. Pangyayari yon sa ating sosyedad. Ginagawa ng mga tao ngayon yun. And I have to be informed. I have to be well informed about what is happening all around us. Kasi hindi natin effectively maia-apply yung salita ng Diyos sa ating pamumuhay kung di tayo nakakaalam ng mga ganyan. Sa Angeles, doon sa may Angeles, doon sa area ron. Minsan nagtaka ko ron eh. Nasa area kami. Naglalakad kami papunta doon sa may... meron ko kaming pagpupulong nun sa tapat ng Angeles University. Madaan kami doon sa area, sabi nung isang ron, psst, psst. Tapos, hoy, yata ako tinatawag nun ah. Kilala mo ba yon? Sabi ko doon sa kasama ko. Hindi ka, caller yan. Anong caller? May sasakyan baka ako diyang biyahe? Hindi ka, caller yan. Anong caller? Caller ng mga lalaki yan. Bakit? May mga customer doon sa loob. Meron mga may mga binibenta ron. Ano ka ako binibenta ron? Wala akong malay. Pala babae binibenta nun. Doon sa area, sa Angeles. Kaya pala doon sa lugar na ang lansa-lansa. Pag nadadaan ka ron, malansa. Doon pala yung, hindi ka pa matapos. Dali-dalian mo, may kasunod na. Sabi ko, ganun pala ka ako doon, ano? Tapos pagkatapos daw, mga bandang 2:00 na madaling araw, mag-uusap na yung mga nagbenta. Nagbenta ng karning may tawag sa Kapampangan, pindang eh. Parang tosino. Nakailang ka ika? 6 lang. Mahirap.